Halos marami na ang tao sa simbahan nang dumating ang bridal car na sinasakyan ni Chantel. The event coordinator advised everyone to be ready as the ceremony would start soon. Ang ilan ay pumasok na sa loob ng simbahan, samantalang ang mga kasama sa entourage ay umayos na sa pagkakapila sa labas ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakadama ng kaba, siguro dahil alam niyang panibagong kabanata ng buhay nila ni Hector ang kanilang susuungin, panibagong kabanata ng buhay nila ang kanilang kahaharapin. She saw their friends, pati na ang mga katrabaho nila ay nasa simbahan na. Mula sa sasakyan ay napansin niya si Tia Rosario na inabot si Matthew mula kay Ranch. She smiled as she saw their son looking so handsome on his barong. Alam niyang magiging makisig itong lalaki paglaki, just like his father. At pagkatapos ay nakita niya siya, napakagwapo nito sa suot na pangkasal. Hector smiled to her lovingly, kahit ilang hakbang ang layo nito mula sa kanya ay kita niya ang pag-ibig sa mga mata nito. Akma sana siya nitong lalapitan sa sasakyan ng hat-akin na ito ni Eric sa braso, at itinuro na ang entrada ng simbahan, gesturing to him that the ceremony is about to start. Ang dami niyang pinagdaanan sa nakalipas na mga taon, at sobra siyang nagpapasalamat na sa kabila ng lahat, ay nagkaroon ng katuparan lahat ng minimithi niya, ang mahanap ang lalaking makakasama niya habang buhay. Who would have thought na dito din haantong silang dalawa ni Hector? Hindi lang ang nakaraan ang muntik ng maglayo sa kanila, maging si Menchu. Chantel talked about it with Hector. Hector told her about what happened in the company. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, paano naatim ng iba na manayra ng ibang tao just to get what they wanted. Pumailan lang ang isang romantikong awitin kasabay ng pagbukas ng dalawang panel ng pinto ng simbahan. Chantel's gaze roamed around inside the church, pilit kinikilala niya ang mga pamilyar na mukha na nasa loob ng simbahan. Everyone's eyes darted on her, waiting for her to walk inside. Hanggang unti-unti ay inihakbang ni Chantel ang mga paa papasok ng simbahan. Kasabay ng malamyos na awitin ay ang paghakbang niya papalapit sa altar. Everyone is smiling, ngunit worry ba ay hindi na niya yon napapansin. Her eyes were now focused on the man standing in front of the altar, waiting for her to come nearer. Parang kinailangan niya ng tuluyan bago makarating sa altar. Nang makalapit siya sa binata ay isang matamis na ngiti ang iginawad nito sa kanya, hinawakan niya ang kamay nito at iginiya sa harapan, kung saan naghihintay sa kanila ang pari na magkakasal sa kanila. Nang magsimula ang seremonya ay walang ibang nasa isip si Chantel kundi ang lalaki sa kanyang tabi, the man that soon would be her husband, her better half. Chantel Ilustre, Hector started his vow while putting the ring on her finger. Take this ring as a sign of my love to you, to remind you every day how grateful I am, that I'm giving my name and my honor you the only woman that I would love forever. I love ikaw at ako ay naghihintay para sa susunod na ilang taon ng aking buhay na makasama ka. Walang paknat ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, at kanina pa nanunubig ang mga mata ni Chantel, kung may susobra pa sa galak ay iyon ang nadarama niya. I promise, in front of everyone in here, in front of the Lord, that I would love, cherish and dedicate my life for you, na ikaw lang ang gugustuhin ko na mahalin at makasama sa habang buhay, tanging ikaw lang ang gugustuhin ko na magdala ng pangalan ko, ikaw lamang ang nanaisin ko na maging ina ng mga anak ko. I love you, Loeb. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Chantel. Hector sweetly smiled at her bago pumaloob ang mga kamay nito sa belo niya, at pahirin ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Chantel held Hector's hand, isinuot niya dito ang singsing at binitawan ang kanyang pangako para sa lalaki. Hector Tesoro, I promise to love you and treasure every day of my life with you and with our children. Mananatili akong umiibig sa iyo sa karamdaman at kalusugan, upang maging mas mabuting kalahati na susuportahan ka sa bawat pagsusumikap ng iyong buhay. Mahal na mahal kita Hector, and I would live and die and live again loving you, madamdamin niyang pahayag. Ilang sandali pa ay inanunsyo na ng pari ang pagiging ganap na mag-asawa nila ni Hector, na binigyan ng masigabong palakpakan ng mga taong naroroon. You may now kiss the bride. Hector's lips landed to hers like a butterfly's wings that touched her, masuyo ngunit nakaliliyo. When she thought that he would and then kiss, Hector became aggressive and gave her a though rough kiss. Nakahawak siya sa mga braso nito para makakuha ng suporta sa pagtayo. While he was holding her on her waist, the kiss lasted longer than necessary. Kung hindi lang nila narinig ang kantiyaw ng mga tao sa paligid ay hindi siya bibitaw sa paghalik ni Hector. Napasubsob siya sa dibdib ng asawa. She felt so contented in everything that is happening in her life.
Ang sumunod na nangyari ay ang reception. Ginanap nila ito sa bakuran ng bahay ng mga tesoro. Everyone was enjoying the moment. Magkatabing nakaupo ang magkasintahang Eric at Nadia, kasama din nila sa mesa ang ama ni Eric na si Edward. Sa kabilang mesa ay nakaupo si Ronnie while sipping his wine, ngunit ang isip ay worry bang wala sa mga nangyayari sa paligid. Katabi ni Ronnie sa upuan ang nakababatang kapatid na si Lauren, but her eyes were at the couple on the other table, kina Eric at Nadia. Chantel saw the loneliness that Lauren's eyes have while looking at them. Panibugho ba ang nakikita niya sa mukha ni Lauren? Maya-maya ay unti-unti nang nagpaalam ang mga tao. Lumapit sa kanila si Ronnie at nagpaalam. Hindi ba pwedeng dito ka na lang magpalipas ng gabi? Padilim na, Ronnie, wika ni Hector. Kailangan kong umuwi ng rancho, Hector, something came up and Lani needs me. Lani ho, putol ni Hector kay Ronnie, ang babaeng pinatuloy mo sa rancho, nasa rancho pa rin ba siya? Saka ko na ipapaliwanag, sagot nito sa kapatid, congrats again. Humalik ito sa pisngi ni Chantel bago nagmamadaling umalis. Nagkatitigan na lamang silang mag-asawa, pagkatapos magpaalam ang lahat ng bisita ay gumayak na rin sila papunta sa kanilang silid. Si Matthew ay kanina pa napatulog at nasa silid ni Tia Rosario. Is Lauren okay? Tanong niya kay Hector. Kanina pa nagpaalam ang kapatid nito na aakyat sa sariling silid hindi pa man tapos ang pagtitipon. Oh, don't mind her, she will get by. What do you mean? She has this strong crush for Eric since she was a kid. Chantel now realized kung para saan ang kalungkutan na nakita niya sa mukha ng hipag, habang nakatitig sa magkasintahan kanina. She was jealous. Hector, on the other hand, is also thinking about his younger sister. Sana lang ay tumiyupad sa usapan nila si Mr. Robles, the young businessman that owns the Terravita Company. Lumundo ang kama sa tabi ni Chantel nang nahiga doon ang asawa, agad siya nitong niyakap at ginawaran ng halik. They made love. It was smoothly done but devastatingly awesome. Naging maingat si Hector sa pag-angkin sa kanya sa kaalamang nagdadalang tao siya. She closed her eyes at isinuksok ang sarili sa dibdib ng asawa. May gusto akong ibigay sayo, love. Napamulat siya ng mga mata sa sinabi nito. Bumitaw ito sa kanya at tumayo sa kama. Uncaring if he was naked as the day he was born, bakit ba ang hilig nitong ibalandra ang katawan sa kanya? Kinuha nito mula sa sariling closet ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Agad siyang naupo sa kama at sumandal sa headboard. Kip-kip niya ang comforter hanggang sa kanyang dibdib. This, iniabot ni Hector sa kanya ang diary ng kanyang ina. I thought wala na ito. Saad niya, iningatan ko ito. Bakit naupo ito sa kanyang tabi? Dahil alam kong darating ang panahon na ibabalik ko ito sa iyo. Thank you, pinakatitigan ni Chantel ang diary ng ina. Unable to say anything, Hector caressed her face. Inipon nito ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Salamat sa paghahanap ng daan pabalik sa akin, love, because you show me the way, Hector. Ngumiti ito sa kanya ng buong pagmamahal, and I promise to do the same, love. Mawala man ako, hahanap-hanapin ko ang daan pabalik sa iyo. Agad na paayos ng upo si Chantel. Hey, we just got married. Anong mawala ang sinasabi mo? I just want you to know how much I love you, only you, Chantel Tesoro. Then he sealed his promise with a